nag-epal. Palagay ko, hindi ako yun. Tama po. Ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. At sinabi ko naman doon, walang nagagranistan, walang magiging, walang kumbaga. Huwag kayong masyadong magpasikat, parang ganon. Ano? Totoo po. Mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayo na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin. Kasi ito guys, meron kaming food elevator, pero hindi namin siya ginagamit. Dumidala siya kasi ito sa kitchen. So if may gusto kami food, pumakit siya. May first floor, second floor, ganun. Ganyan po nila ginagamit ang mga pera ng taong bayan. Nagtatrabaho ho tayo para ipantustos sa mga animal na ito. Sa mga hinayupak na mga magnanakaw. Rekta na nga ho tayo mga ka-update. Dito nga ho kasi, ito ngang si Kiko Matching, matindi ho ang pag-iinsulto kay Senator Kong Dante Marcoleta. Kaya naman mga update, hindi ho natin palalampasin itong kabalbalang ginagawa nila. Alam naman po natin ang mga anomalya ngayong issue na patungkol nga sa flood control ay matindi mga kabdita. Bilyong-bilyong pondo ang nawawala at trilyon ang inilaan para dyan. Pero ngayon mga update, wala hong naiilabas na magagandang proyekto o natatapos na proyekto. Kaya ngayon mga kabdit, sa gusto ng pag-iimbestiga ni Senator Kong Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, tila ayaw ho nitong si Kiko Matching at gusto nila mga kabdit, independent body ang mag-imbestiga, hindi ang Blue Ribbon Committee. Kasi mga kabdit, alam naman po natin kung sino ang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ang nag-iisang si Senator Kong Dante Marcoleta. Kaya ngayon mga kaabdita, sumisiksik ho itong si Kiko Matching, si Risa Hontiveros at ang mga dilawan dyan para magpabida-bida na naman. Pero ang katotohanan mga kaabdit, gusto lamang nilang mag-ingay. Diba? Gusto lamang ho nilang mag-ingay para may maipakita sila sa kanilang mga followers na, nakikita nyo, maayos ang trabaho namin. Pero nasaan? Ngayon, maingay na naman ang flood control, iniiba ang issue ng mga unggoy na ito. Lalong-lalo na yang si Mamang Risa. Iniiba ho niya ang issue, tahimik ho siya dyan sa flood control project. Diba? Sinabi naman ni Kong Dante Marcoleta mga kabdit, may mga senador na dawit dito. Ang sinabi ho niya, di umano ha, 4 daw ho. 4 na senador ang mga dawit dito sa anomalya ng flood control project. Kaya, mantagin po ninyo yun, sa sobrang sisi natin sa mga gobyerno, sa senador, hindi lang natin napapansin na isa pala ang mga kongresista sa may pinakamalaking ninanakaw sa pondo ng bayan. Diba? Sisi ho tayo na sisi sa mga senador. Kahit na alam naman po natin, meron naman talagang issue ang mga iba dyan, pero mas matindi ho pala ang mga congressman, ang mga kongresista. Diba? Yan po ang mga hindi alam din ng ating mga kababayan. Sa sobrang tahimik po ng mga kongresista, congressman, hindi rin natin alam na may mga bilyon-bilyon pala ho silang tinatago. Diba? Nakakagulantang lang ho Pero isa pa rin itong babaeng ito mga kabdita. Ipinagyayabang ho kasi niya, ito nga si Claudine ko, iisa-isahin ho natin yan. Pati ang mga iba't ibang pamilya ng mga nangurakot sa bayan natin. Hindi po natin palalampasin yan. Dito po kasi mga kabdit sa ipinapakita niya yung mga binili nilang mamahaling gamit. Aba, hindi ka kaya makarma niyan, Claudine ko. Hindi ka kaya makarma niyan, Sandy ko. Diba? Ayan mga kabdita, ipapakita ho kasi dyan na bumili daw sila ng gamit sa Greece. Wow, Greece pa. Tapos dumating daw mga kabit, 6 na buwan. Diba? Yung pagpe-flex nila, talagang nakakapandiri kasi alam mong hindi malinis. Hindi galing sa malinis na trabaho, kundi galing sa nakaw. Diba? Hindi lang ngayon mga kabit, ipapakita rin niya dyan na meron pa silang elevator
sa kanilang kwarto para lamang sa mga pagkain. Ganyan ho ang mga ginagawa ng mga kurakot sa bayan. Inaaksaya na ho nila ang pera natin kung ano-ano pa ang ginagawa. Diba? Ipineplex na nila kung ano-ano mga kabdita. Ito rin pong si Claudine ko, yung nag-dinner ng 759,000 ng isang beses lamang. Diba? Ganyan ho, kagagaspang ang mga taong iyan. Kaya mga kabdita, wala na hong paliwi-ligoy, pakinggan ho natin. Ito ang naging pahayag ni Kong Dante Marcoleta patungkol nga dito sa mga anomalya ng flood control, sa mga nakawan, at ang pinakamuka ng korupsyon. Kilala naman nila tayo dyan, ano? Wala Opo. naman tayong mga objectives na halimbawa magpasikat tayo. Nagkataon lang na nagkaroon tayo ng mandato dyan. Kailangan nating isagawa sa katuparan, tuparin, itaguyod kung anong inihingi ng mandato natin. At yan naman po ay hindi na bago. Ginawa nyo na yan. Nakita na ng publiko yan nung kayo ay nandun pa sa House of Representatives. Sen. At doon, Sen, kinainggitan din po kayo doon. Oo. At alam nyo naman, ang nangyari, Hindi ako kinaingitan. Kinasuklaman ako ron. halos po yun. Lalong-lalo na. Eh, siyempre, yung nakikinabang doon sa network na napasara, Totoo po kayo. eh talagang halos maglupasay sila sa sa kaka-atake. Kaya kahit anong gawin mong paliwanag, samantalang yung karamihan na sa kababayan natin, halos naliliwanagan nila. Opo, naunawaan. Sila, napagkamalan silang, masasabi mong nag-aral. Kung makapag-Ingles akala mo mas mahusay pa sa mga Totoo naman Amerikano, po. di ba? Pero ngayon hindi nila matanggap ang katotohanan sa likod ng pangyayari na yon. Kaya makikita mo naman kung sino-sino sila. Hanggang ngayon nga po, Sen, may kim-kim pa rin ng galit sa inyo. Matakin nyo ng panahon na yun. Tinawag kayong crush ng bayan. Di ba? Yung, pagka pinapakilala kayo dati ni yung chairman ng committee, di ba? Si Chairman Alvarado yata yun. Tapos tinawag din kayong rockstar doon. Ganun talaga, Sen. Pero pagka sila, paano nalo yun? Yun ngayon, yan. Yun ang masakit na katotohanan. Ngayon parang nadadagdagan pa yung ganon. Ano? At ngayon po, ituloy na natin, Sen. Yaman din lamang, tinuloy nyo na po, sinimulan nyo na yung bagay na yan. Ngayon, na kayo po ay nag-iimbestigat, nakaunang araw na sa Blue Ribbon at mayroon po moto proprio investigation. Dapat yan ang tamang wording siya ni nakaunang araw pa lang. Nakaunang araw pa lang. Kasi ang dami na agad. Mukhang nabulabog na agad ang tubuhan. Ayo. Mukhang nabulabog agad ang palaisdaan, Sen. Hindi dapat yung nakaunang araw. Yung parang nanlamang tayo pag nakauna. Hindi. Ganun, Unang araw pa lang. Yan, simula Ganun pa lang kasimple yun eh. Isang araw pa lang eh. Sa ganung kalawak na problemang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang eh. Laying the predicate pa lang. Kaya nga, sabi niyo, Sen. Biglang kung ano-ano na yung... Bakit sabi nung isang... broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi, nakasalamin na Pang-araw. Kang mga gumagawa dyan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Ano kaya ang gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Hindi, ako naman, Sen, ako sa tingin ko, mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan nun. Kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Ayan nga mga kabdito, nung unang araw pa lamang nga ni Kong Dante Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee, binulabog nga naman niya ang palaisdaan ng mga kontraktor, kongresista, senador na sangkot dyan sa mga maanumalyang flood control projects. Diba? Makikita ho natin sa mga mata ni Kong Dante Marcoleta ang gigil. Ang gigil ho niya sa mga korap na politiko. Diba? Nandidiri ho yan sa mga taong magnanakaw. Diba? Ganon dapat mga kabdit. Mantakin mo yan, kabago-bago niya ho niya dyan sa Senado. Pero yung gusto niyang paglilingkod o pananamasa dito sa ating mga kababayan, ginagawa niya ho ng paraan itong flood control project
na siya ang mag-asikaso o mag-imbestiga. Kasi mga kabdit, pag iba ang nag-imbestiga dyan na, di ba, pag iba ang nag-imbestiga ho dyan, pwede ho nilang tapalan, pwede ho nilang sabunin, pwede ho nilang gisahin. Kaya ngayon, eto ang si Kong Dante Marcoleta, mga kabdit, siya po ang bagay na bagay dyan sa flood control project. Di ba? May pagkakapareho ho sila ng pag-iisip ni former Senator Miriam Defensor. Matuwid ho ang paglilingkod sa bayan. Parang si Pangulong Duterte. Di ba ho? Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun eh. Alam naman niya na yung Opo. committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na Oho. committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kapag nagpasaring ka ng gano'n, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal, palagay ko, hindi ako yun. Tama po. Ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. At sinabi ko naman doon, walang nagagranistan, walang magiging, walang kumbaga, wag kayong masyadong magpasikat, parang ganon. Ano? Totoo po. Wala tayong conclusion na gagawin dito. Di kasi ako, ewan ko lang sa mga nakakarating din sa atin mataas po respeto sa inyo nun, Sen meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong komite na baka yun na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. Yung miyembro ng committee ko, kapatid niya Ay, teka, yun ang problema natin. Opo. Wala na akong problema doon. Sino na makasasagot yan? Di dapat mag-usap na lang silang magkapatid, di ba? Pero Ayoko naman pasukan yun. Ayoko naman pakialaman yun. Halimbawa, kumprontahin ko yung kapatid niya na nandun sa komite, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon. Pero may napansin lang ko dyan, Senator, no? Nung nakaraang linggo ay kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko parang sabi ko parang hindi tama. Meron ako napansin na parang para bang halimbawa maliligo ka diyan, di ba? Okay. Maliligo ka. Oo. Nakapagsabon na ay sinubon mo pa uli. Bakit? Tapos na maligo, ha? Anong napansin mo? Hindi, kasi parang sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba may privilege speech? Oo. Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi yun ang, kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-imbestiga na, Nagsimula na. natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang masusunod, may bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakitang may ganon na Mabuti napansin mo yon, Nelson, akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yon na parang ako lang. Baka akala na, baka isipin pa nila kung parang kayo pa namumuna sa anong motivation, Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin ano pa man. Sa rules ba, pwede pa ba yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Parang may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo. Hindi dapat na ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagka-liberal naman sa Pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo.
kahit naman hindi ka miyembro ron, pwede ka namang magtanong. Pwede ka Lalong-lalo na kung At katulad doon na nung- lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yun. Pwede naman yun eh. Ayun, oo. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, Oo. meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang projects. Oo, oo. Actually, nabanggit na yung mga yun eh, sa komite. Opo. Kasi ang pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun, oo. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw Yung siyang mga tao nakita daw po sa niya. ganitong lugar, sa Opo. ganitong siguro, mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan. Hindi yun ang listahan. Oo. Nagtagumpay lamang siya dun sa may mga optics, may mga litrato. Opo, oo. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Oo. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga ganun. Yun ang optics eh. Oho. Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Di ba? Ayun, oo. Pero sa inyo, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun eh. Parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Ayun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagkaliberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalong-lalo na, matatanda na sila ron. Opo. Ako naman, sabi mo fight na nga, kayo. transfer lang. Oo. Bagong transfer lang ako di ba? Kasi kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Para kasing... ito, pakiramdam ko lang, ha? Oo. Na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, the privilege speech, Oo. parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng... Hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, ano ba ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission 2 Ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito? Ayan nga ho ang sinasabi natin mga kabdi, na ito ngang si Kiko Matchin, gusto niya ho magkaroon ng independent. Diba? Gusto niya ho magkaroon ng independent body at hindi ang Blue Ribbon Committee. Kasi nga mga kabdi, si Kong Dante Marcoleta ang chairperson dito. Ayaw ho nilang makisawsaw itong si Kong Dante Marcoleta kasi ho alam nilang malalaman at malalaman ng taong bayan, malalahad sa buong Pilipinas kung sino ang mga kurap at magnanakaw dyan. Yun po ang katotohanan dyan. Kasi panigurado at panigurado hindi naman ho tayo nag-aakusa mga kabdi. Mukhang may tinatago ang mga ito. Mukhang may tinatago itong sila Kiko Matchin, Risa Hontiveros kasi gusto ho nila sila ang mag-imbestiga. Magkaroon ng independent body, hindi si Kong Dante Marcoleta. Diba? Obvious naman yung galaw nyo, Kiko Matchin, Hontiveros. Diba? Kung si Kong Dante Marcoleta ang mag-asikaso dito sa matinding issue na to, kasi hindi ho biro-biro ang usapin mga ka-update bilyon ho ang nawawalang pondo. Trilyon na ho ang mga nagagastos ng DPWH, ng kaban ng bayan, yung tax ng taong bayan. Trilyon na ho, pero saan napupunta? Ayan ho, katulad na lamang nitong, ipi-play ho natin kung gaano kasuklam-suklam ang mga taong ito. Pakinggan lang ho natin kung saan nila ginagastos yung pera na ninanakaw ng kanilang
Alam nyo na. Medyo natakot yung room. Ayan, nakikita nyo, may mga figurine. So, ito, binili pa ito sa Greece. Sobrang tagal dumating. Medyo natakot kami kasi baka hindi dumating. Pero siguro mga after 1 month or 2 months sila dumating. So, 6 months. 6 months? Ayun, so 6 months pa pala before dumating. So, nakakasabak kasi medyo pricey yung mga ganito. So, lahat ng nakikita nyo ganito sa bahay, from Greece yun. Ref. So, ang ref namin is from Sam's lang. Kaya rin ako ulit. Ayun, strong. Ayun yung lunch namin. Hindi pa kami nakakapag-grocery kaya medyo kulang pa. Daddy. Nakita niyo kung gaano kahambog. May grocery, punong-puno na yung rep, pero parang kulang pa, sabi niya, sa kanyang pananalita. Yung mga statue ng mga muka, binili raw ho sa Greece. Ibig sabihin, mga ka-update, hindi ho biro-biro ang presyo niyan. Diba? Mantakin nyo, ipapa-ship pa nila galing Greece, mga ka-update. Ganyan ho ang mga, alam nyo na, magna. Diba? Hindi kaya sila makarma sa mga pinaggagawa nila, mga ka-update. Kaya nakakapandiri talagang isipin na nagagawa ho nila yan. Napiplex pa nila sa media yung mga kabalbalang pagnana ng mga alam nila. Diba? Tuloy lang ho natin So, ayan, yung gate, automatic siya kasi may remote kami. So, ayan, si Daddy. So yung gate nila is merong remote controlled gate opener. So So, may food elevator, pero hindi namin siya ginagamit. Dumedito kami sa kitchen. So, if may gusto kami food, pumakit siya. Wow. So, first floor, second floor nila. Kita nyo, pati yung kwarto may elevator ho sila. Sarili pa. Ganyan ho nila ginagamit ang mga pera ng taong bayan. Nagtatrabaho ho tayo para ipantustos sa mga animal na ito. Sa mga hinayupak na mga magnanakaw. Di ba? Nagtatrabaho ka dyan, mga ka-update. Hindi para sa pamilya mo, hindi para sa sarili mo. Para sa mga katulad ng mga kurap politician. Di ba? Para may ipantustos ho sila sa mga pamilya nila. Di ba? Yan po ang katotohanan. Nagtatrabaho tayo para may mapakain sila na galing sa nakaw. Di ba? Tapos nakita lang mukhang masasapawan tayo. Tayo rin tayo. Sarili natin. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po. Si minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nako. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang inilatag meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito. Ito, independent body na ito. Mukhang, sa tingin ko, bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basanay, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Miyembro Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oh. Same subject matter. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya Tsaka wala siyang tiwala sa committee. Yun Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit po naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta? Uy!
Madam, pakiusapan mo naman ho yung asawa mo, di ba? May minusin pa itong trabaho ni Kong Dante Marcoleta. Mahiya ka naman, Kiko Matsin. Ang kapal naman ho ng pagmumukha nyo. Di ba? Pati yung hindi mo na dapat pakialaman, gusto mo pang sawsawin. Kasi nga, alam nyo na mga ka-update, mukhang may itinatago o may ipinagyayabang na naman itong si Kiko Matsin sa Hontivirus sa mga alagad nila. Di ba? Nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman anong tawag doon, hindi nakakasira, nakaka-insulto yung ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang di ba? Parang Yun na nga. first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate ko. Di ba? Di ba, Sen, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman, Ayun nga sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkakaintindi ko diyan. Iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon Committee. At pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, Sen, baka malabo pa, baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito wala pala kayong tiwala eh. Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, hindi mo nakakayanin naman ng isang araw. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman Conchita Morales. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin, di ba, gusto ho nila yung mga ombudsman yung mag-imbestiga o makialam. Alam naman po natin, narinig nyo naman po yan mga kabit kay Kong Dante Marcoleta, na matindi ang corruption sa ombudsman. Hindi po ba nyo naririnig? Kaya etong si DOJ Bonjing Remula gusto mag-ombudsman. Isa lang po ang dahilan yan. Alam po natin yan. Pangungurakot sa kaban na naman ng bayan. Di ba? Ganyan ho yung mga hindi ho sila nagsasawang nakawin at nakawin ng kaban ng bayan ang pondo ng Pilipinas, ang pera ng taxpayer. Di ba? Mga nakakadiri kayo. Na ang ombudsman ay malinis na malinis at walang korap dyan. Ako diretsahan ako eh. Lalo partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong dyan. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh. Ang talagang una best dito na, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa tingin ko, yung statement hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Okay ako doon sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka,
para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun sarili mo na kumita lang. ka. Oho. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So, survival yan, Sen, pag ganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Oho. Aba ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige, Ayan. halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Oho. Kaya mga kabdit, karamihan po sa mga ating magsasaka o farmers mga kabdit, nagtitiwala po. Yan po yung nakakalungkot na nangyayari sa karamihan sa ating mga magsasaka kasi hindi din ho nila matanggap na sobrang babaho ng mga ibinebenta nila na gustong kunin sa kanila patungkol dyan sa bigas, sa mga palay. Di ba? Nakukuha ho nila 7 to 12 pesos. Nabebenta ho nila. Yung cost pa lang ho niyan mga kapdit, umaabot na ho ng 20 to 25 pesos. Kaya kung mabebenta nga ho nila ng 30 pesos, sobrang saya na ho nila. Pero nga, dahil nga itong si Kiko Matchin, mga kapdit, gusto niya pang pakialaman nitong kay Comandante Marcoleta sa patungkol dito sa flood control, ba't hindi niya nga naman asikasuhin o linisin yung agriculture? Diba? Hindi yung pakikialaman mo, yung mga hindi mo naman kayang tugunan, yung sarili mo ang agrikultura o yung ating mga magsasaka, mga farmers, hindi nyo maisip kung gaano kahirap ang dinadanas nila. Maghapon, umagang-umaga, sobrang madaling araw pa lamang mga kabdit, nagtatrabaho na ho yan, nagbibilad na ho yan. Ganyan ho kahirap. Tapos yung mga yan, nakaluklok na nga lang dyan kung ano-ano pa ang gustong mangyari. Diba? Kung ano-ano pa ho ang gusto nilang mangyari, ba't hindi niya asikasuhin yung nakatalaga sa kanya? Hindi yung makikialam siya dito sa mga issue ngayon. Diba? Tapos gusto niyo ombudsman. Matindi nga ho ang kurakutan dyan. Diba? Matindi ho ang kurakutan sa ombudsman. Kaya mga kabdi, dito na rin ho natin tatapusin ang ating reaction video.